Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muli makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang atin pong passage na atin pong paghuhugutan ng atin pong talakay ay kunin po natin sa aklat po ni San Lucas, Kabanatang 11, talatang 14 hanggang 26. Or in the Gospel of Luke, chapter 11, verse 14 to 26. Sa Tagalog po natin basahin, Magandang Balita Biblia, ang sabi po dito, si Jesus at si Beelzebul. Minsang pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit, sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. May mga nagnanais na siya'y subukin kaya't patuloy na humiling na makapagpakita siya ng isang himala mula sa langit. Subalit, alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak. At alinmang sambahayang sila-silang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay, nadala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ito sa mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang nakita o makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik, dadatnan niyang malinis at maayos ang bahay, kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng Panginoon na tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. So, dito po sa atin pong passage ay makikita po natin na ang atin pong Panginoon ay muli na naman pong hinahamon, yung kanyang mga himalang ginagawa. So, bigyan po natin ito ng title, The Opposition of Jesus. The Opposition of Jesus. Have you ever experienced to have an opposition in life? Career, politics, or even in the ministry. Hindi po yan nawawala kasi, Palaging merong mga oposisyon sa atin pong buhay, sa ating career, sa atin pong politics, or even in the ministry. But our experience will not going so far in the life of Jesus. Before He was born, bago pa po ipanganak ang atin pong Panginoon, the opposition is already there. It's already been there. Nandun na. Meron na pong bantay binhi. Talagang yung oposisyon ay nakaakma, nagbabantay para sa pagdating ng tagapagligtas. So alam natin yung reason kung bakit noon pa ay inaabangan na at binabantayan na yung binhi. Pero wala pong nagawa ang kaaway at nakalusot ang binhi. Naisilang ang sanggol na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon at nang
panahon ng kanya pong pagmiministero, yung tinatawag po nating public ministry of Jesus, hindi po naubusan ng mga oposisyon, no? Napakaraming mga oposisyon. Talagang nandun na ang mga oposisyon, and that very purpose is to abort the will of God, para pigilan na maganap yung kalooban ng Diyos. Remember, Satan is our opposition. The adversary, the enemy of truth. Walang iba kundi si Satanas. Ayaw niyang makita na kumikilos sa atin ng Diyos. Kung kaya, the same with this passage na atin pong binasa. Luke 11:14-26. No, nagpagaling si Jesus nagpalaya si Jesus ng masamang espiritu, at yung pipi ay nakapagsalita. Kitang-kita po natin, masamang espiritu ang nagiging dahilan kung bakit pipi o yung isang tao. So, going back, Jesus is doing miracles to let people see the power and authority, love and purpose of Jesus. Kaya gumagawa ng himala ang Panginoon no? Para yung tao ay maniwala. Pakita yung kapangyarihan ng Diyos, yung authority ng Panginoon, for them to believe. What happened here, mga kapatid, dito tayo kukuha ng atin pong aralin, no? Yung atin pong teaching, that the false accusation of Jesus, no? Number 1 po yan, yung false accusation of Jesus. Jesus cast out demons and the mute was able to speak, no? Who causes him to be mute? Sino ba yung nagbibigay sa kanya ng pagkapipi? Well, of course, the devil, no? The demons. The false accusation, yung kasinungalingan na mga paratang sa kanya, na ang kanyang himala ay galing daw kay Beelzebul o Beelzebub, nang ibig sabihin the prince of the demons, si Satan, walang iba. At dito gusto tayong i-remind, mga kapatid, that devil is real, no? The devil is real, and it is joy when we doubt of his existence. Kagalakan ng masasamang espiritu yung tayo po ay magduda na sila po ay nag-i-exist. Although, Luke did not expose the motive of the false accuser, but he allowed Jesus to expose the truth and its reality. Kitang-kita natin na in-expose ng Panginoon yung katotohanan at yung realidad. Because the accuser couldn't deny that Jesus made miracle. Hindi nila kayang i-deny yung katotohanan na si Jesus ay gumagawa ng himala at ng mga kababalaghan. In fact, napakarami na pong mga himala na ginawa ng atin pong Panginoon. And they have the strategy of misleading, no? Ang ginagawa nilang estratehiya ay yung i-mislead yung mga tao na inaakay para sa Panginoon o inaakay para makilala ang Diyos. Bagamat dito, ang ikalawang point na gusto kong bigyan, the demand to perform miracles from heaven. Kung mapapansin po natin, no, yung mga tao ay humingi din ng nagdi-demand sila na si Jesus ay mag-perform ng miracle galing sa langit. But you know, it's a lie, no? Isang malaking kasinungalingan, dahil kung mananalig ang tao, even without miracles, mananalig siya, no? Kasi hindi naman laging ang himala ang daan para ang tao ay maniwala sa Diyos, no? While kung hindi kasi maniniwala ang tao, kahit paanong gawing himala, no? Hindi sila maniniwala. Remember, Jesus have done numerous miracles. Ang daming himala na ginawa ng Panginoon Sa totoo lang, it's not possible na si Lord na pasunurin natin sa ating gusto para lang manalig tayo. Hindi po pwedeng mangyari yun. It's not possible, no? Na si Lord ang pasusunurin natin para manalig tayo. Remember that Paul describes the unbelieving in 2 Corinthians 4:4 as having minds that are blinded by the devil. Pinapaliwanag po ni Apostol Pablo na kung bakit hindi sumampalataya, hindi naniwala ang mga tao, ay dahil sila po ay binulag ng prinsipe ng
sanlibutang ito, that they may not be able to see the power of the gospel. So, they deliberately deny the fact of what they see. Nakita na nila yung himala, pero they deliberately deny the fact of the miracles. So, therefore, Jesus exposed their inconsistency. In-expose ng Panginoon na hindi pwedeng mangyari yung gusto nyong palabasin, na yung aking himala ay galing kay Beelzebul o Beelzebub, na siyang prinsipe ng mga masasamang espiritu. No, hindi pwede, no? So, gumawa si Jesus ng himala, hindi pinaniwalaan. Pero yung mga kasama nila na gumagawa din, no, ay pinaniniwalaan nila. Sa madaling salita, wala naman dapat pang itanong kasi nasaksihan nila ang himala. Sila mismo, by their naked eye, have seen the miracle. Kaya nga hindi nila kino-question yung himala eh. Ang kino-question nila, from which authority, from which power, no, saan galing yung kapangyarihan na yun. Kaya nga merong iba roon na namangha sa himala ng ginawa ng Panginoon, na yung pipe ay nakapagsalita. So namangha yung iba. At yung iba naman ay nagsasabi, out of nowhere, ay nagsasabing yung himala na yon ay galing sa demonyo, no? Galing sa demonyo. The reason why na ang Panginoon ay nagbigay ng warning, no? Ng warning. The accusation or the slander of Jesus only proves, nagpapatunay lang of what is in their hearts. Ano ba yung nasa puso ng mga taong ito? Very clear na ang nasa puso ng mga taong ito is rebellion against God. No, ulitin ko po yan, ha. What is in the hearts of these people, no? Yung mga accusers ng Panginoon, yung mga accusers ng Lord, is the rebellion against God. Hindi lang po yun. Yung envy and pride, yung kanilang inggit at yung kanilang kataasan, no? Their envy and their pride. At yun ang nagiging madalas na dahilan kung bakit minsan ayaw natin na gumagawa ang Diyos ng himala sa buhay ng iba. Inggit at kataasan. Pero ang bottom line ng envy and pride is our rebellion against God. In conclusion, they accused Jesus because they failed to recognize that what He did was by the hand of God. Ayaw nilang aminin, ayaw nilang tanggapin yung katotohanan na yung kanilang nakita at nasaksihan ay kilos ng kamay ng Diyos, no? Sa salitang mundo, ang salitang pwedeng sa kanila dyan ay yung sapaw. Ayaw nilang nasasapawan sila ng kasikatan ng Panginoon. Remember, even believers stumble in this same trap, because they do not recognize God at work in around them. Maraming taong hindi naniniwala na ang Diyos ay kumikilos, no, in so many ways, at sa mga iba't ibang mga simple na mga kaparaanan, makikita natin na kumikilos ang Panginoon. So, reason why people fail to recognize the hand of God at work, simply because of not looking for it. Pwedeng ayaw lang talaga nilang tingnan, or they don't want to see the work of God to others. Ayaw nila na makita na ang Diyos ay gumagawa para sa iba. Why? They wanted that the focus is on them. Self-centeredness pa rin eh. No, yung kanilang pride, no, because of pride and rebellion and envy. Ang tatlong yan, napaka-clear ng kaaway sa presensya ng pride, rebellion, and envy. Kilala naman po natin, no, yung prinsipe ng kayabangan, no, prinsipe ng kataasan o ng rebellion o prinsipe ng pagkainggit, no, pagkamuhi sa katotohanan, walang iba kundi si Satanas. So, another thing kung bakit hindi nila na-recognize yung work
of God, no? Yung gawa ng Diyos, yung himala ng Diyos, kailangan din natin tingnan sa isang perspektibo that they are spiritually blind, no, by the devil. Kaya kapag ganito kasi yung ating perspective, ay pwedeng maunawaan pa rin natin at mahalin yung mga taong wala nang ginawa kundi i-accuse tayo of what we are doing for the kingdom of God. But don't worry mga kapatid, because only I could say, but don't worry, dahil sa totoo lang, God is in control of your life, no? Kontrolado ng Diyos ang lahat ng nangyayari at kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Maraming salamat. At nawa ay maging pagpapala sa atin ito, no? What a good thing. During the opposition, kailangan focus lang tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Hindi maaalis, hindi mawawala na laging merong opposition na pwede tayong maranasan, pwedeng opposition in life, career, politics, and even in the ministry. Pero don't you worry, because God is in control of your tomorrow. Salamat ng napakarami at nawa ay mapagpala na naman tayong muli ng Panginoon. Sa ating paghayo ay maging kagamit-gamit ang mga salita ng Diyos. God bless. Muli, ito pong inyong kapatid, Kuya Bong.